Davao City Mayor Baste Duterte over the weekend sa isang Rage Coalition rally blasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this? Okay, sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po, again, bumalik ang? Ang criminality, ang drugs and corruption. Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs. Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. Ma'am, isa pa pong sinabi ni Mayor Duterte ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and alleged that dissent and political opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment? Unang-una po, kayo po ang makakaramdam. Kayo na mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kasi follow up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaction natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? And kinakailangan daw tingnan ito amid allegations sa kanya. At kung may question doon sa flood control and infrastructure project sa Davao City, sabi niya, pamumulitin lang daw ito. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umamin naman po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that Davao City has Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects.
This includes national tax allotment. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs and projects, including farm-to-market roads, health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. An additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So, hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Ito po, Yusek, from 2023 to 2026 po, ano? Yes po. Thank you po, Yusek. Sunod, follow-up question mula kay Chris Jose Remate. Ma'am, follow-up lang po yung kay Tina Maralit. Yun po sa mga sinabi po ni Mayor Baste, paano nyo po siya i-describe? Lalo na po alam natin na marami pa rin pong supporters ang mga Duterte. And ma'am, yung, kung ano po yung mga sinasabi niya, may balak po ba na kasuhan? Or hayaan na lang ang isang Mayor Duterte na magsalita against kay Presidente po? NBI po, PNP, kung may nilalabag na batas, kung may kasinungalingang ibinibigkas para magulo ang bayan, sila na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Ang mga binabanggit ni Mayor Baste, alam po natin na ito'y walang katotohanan. Ito ay pawang pananira lamang at yan ang gusto niyang i-amplify sa kanyang mga kaalyado para palabasin na ang Pangulo ay walang ginagawa.